Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mondays Vlog. Nako, matindi. Mainit na naman mga kaibigan. Ito ang ating tatalakayin latest update tungkol dito sa pagkawala ni Catherine Camilon. Muling pinatunayan, muling itinuro na si Catherine Camilon ang nasinakay diyan ho sa isang sasakyan. Nilipat na duguan. Mga kaibigan, bagong anggulo, bagong katotohanan, di umano. Ang lumabas na ika nga po'y binitawan ng tagapagsalita ng PNP. Buhay si Catherine Camilon. Laman ng video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan kapag may pagkakataon ho kayo. Kung pwede lang patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawa. Eto na, samahan nyo po akong tuklasin, alamin, latest update. Buhay nga ba ito si Catherine Camilon? Bakit itinurong muli na talagang si Catherine Camilon yung sinakay sa isang sasakyan? Panoorin po natin mga kaibigan. Buhay pa rin po si Miss Catherine Camilon, bagamat na matagal na nga po ito, yung habang tumatagal yung na matatagpuan po natin siyang buhay. Naglabas na rin po ng official result po ang forensic group na yung blood stain po na nakuha po doon sa recovered CRV na red po ay nagmatch po sa DNA profile po ng magulang po ni Catherine Camilon. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri ng PNP Forensic Group sa mga blood stain na nakuha sa inabandonang pulang CRV sa Batangas. Sa naturang sasakyan, sinabi ng mga witness na nakitang isinakay ang isang duguang babae mula sa Nissan Juke noong October 12. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nagmatch o tumugma ang mga bahid ng dugo na nakuha sa sasakyan sa DNA profile ng magulang ni Catherine Camilon. Bukod sa blood stain, nauna nang tumugma sa DNA sample ng magulang ni Camilon ang ilang hibla ng buhok na nakuha sa CRV. Hindi lamang po yung hair strands ang nagmatch, pati na rin po yung blood stain po, particularly doon sa green and gray sponge na nakita po doon, ay nagmatch nga po doon sa DNA profile po ng magulang po niya. Sa kabila nito, umaasa pa rin ang pambansang pulisya na matatagpuan pa rin buhay ang nawawalang dalaga. Alang-alang sa kanilang pamilya ay nananalangin pa rin po tayo na buhay pa rin po si Miss Catherine Camilon, bagamat na matagal na nga po ito, yung habang tumatagal yung luminipis na rin po yung tsansa na siya ay buhay. Pero sabi ko nga, sa alang-alang na lang po na ayaw nating mawala ng pag-asa po yung mga nagmamahal sa kanya, ay umaasa pa rin po tayo na matatagpuan po natin siyang buhay. Samantala, nakatakda naman ang unang pagdinig sa kasong kidnapping at serious illegal detention laban kina Major Alan De Castro at driver nito na si Jeffrey Magpantay sa December 19. Inaasahan po natin na magsusumiti po ng kanyang counter affidavit si Major De Castro at si Magpantay para po sagutin yung reklamong kidnapping and serious illegal detention na isinampa po sa kanya ng SITG. Habang nagpapatuloy naman aniya ang summary dismissal proceedings ng Internal Affairs Service sa kasong administratibo na conduct unbecoming of a police officer laban kay De Castro.
Matatanda ang huling nakita si Camilon sa isang mall sa Lemery, Batangas noong October 12. Ngunit hanggang sa ngayon, palaisipan pa rin kung nasaan na ang dalaga. Okay, alright. Shout out at maraming salamat UNTV. Ipahintulot to ang paggamit ng inyong video clip. Suportahan din po natin yan UNTV. Okay, nako. Ilang tulog na lang ay malapit na ang Pasko. Subalit lumilipas po ang araw ay lalo pong lumalabo. Ito nga ika nga po pagkawala ni Catherine Camilon. But sa punto pong ito ay bigyan po natin ng highlight. Itong pinakita ko po sa inyong video. Latest update po ito na muling humarap sa social media. Ito nakapagsalita ng PNP, si Colonel Fajardo, na ang sabi nga niya sa pangalawang pagkakataon na pagsusuri. Paliwanag lang po, yung unang sinuri ho noon ay buhok at lumabas nga ay nagtugma ho ang pagsusuri ng unang pagsusuri. So balit dito sa pangalawang ito na tinatalakay natin ay dugo naman ang sinuri. At nagtugma din po. Ibig sabihin yung dugo ho na nakita sa sasakyan ay dugo ni Catherine Camilon. At nagtugma naman ho dito sa sample na kinuha sa nanay ni Catherine Camilon. So maliwanag po mga kaibigan, according sa ruling ho ng paliwanag, nitong ay ka nga po ay tagapagsalita ng PNP na si Colonel Fajardo ay talagang si Catherine Camilon yung sinakay diyan po sa isa sasakyan na duguan na yan po ay napatunayan, muling napatunayan sa pangalawang pagkakataon. Ilang beses pa kaya itong patutunayan mga kaibigan? Ano po ang abang-abang pa dito? Sa pangatlong pagkakataon, ano pa po ang ikangay dapat patunayan para na sa ganun ay walang dudang tao na si Catherine Camilon yun? Bakit ko nabanggit po ito? Sapagkat hanggang doon na lang po ba tayo mga kaibigan? Sa usaping buhok, sa usaping dugo. Ilang buwan na itong nawawala. Hindi naman po lingid sa inyong kalaman. Magdadalawang buwan na itong nawawala. But nandito pa lang tayo sa usapin na dugo. Sa usapin na buhok. Hindi pa po napag-uusapan natin dito ay kung ito'y nakukulong na. Kung anong kaso dapat pang isampa dito. At kung nasaan si Catherine Camilon, mga kaibigan. Umaasa po ang taong bayan na ito pong kasong ito ay hindi lang po sa dugo na usapin, hindi lang po sa buhok na usapin. That's why kung bakit ko po natalakayan, kung bakit po nasabihan yan. Ang importante pong mahalaga dito ay makita ang katawan po ni Catherine Camilon. But sa punto pong ito ay napakalabo ho sa sabaw na mainit. Lalo hong lumalabo. Bakit ko po nasabing lumalabo? Ay sa takbo po ng investigasyon. Tuwing harap po kayo sa social media, ay sasabihin nyo buhok, dugo. Yan lang po, duguan. But ngayon sinabi nyo ho, nabuhay si Catherine Camilon dahil walang anuman na ebidensya kayo na magpapatunay ito ay wala ng buhay. Ay dapat nyo lang sabihin buhay ho. Dahil kapag sinabi nyo wala ng buhay yan, anak ng katakot-takot kayo, ay ano ang katibayan nyo na ika nga po ay wala ng buhay yan? Kahit anong sabihin nyo dito na buhay o wala ng buhay, ay pabor ho sa inyo na pawang imbento lang ang mga sinasabi nyo. Bakit ko nasabing pawang imbento? Ay andalin sabihin wala ng buhay pa yun eh. Nasaan yung katibayan nyo na ito ay buhay pa? Sasabihin nyo nga, hindi nyo masabi naman na wala ng buhay. Nasaan yung katibayan nyo na wala ng buhay? Kaya ito sinasabi nyo buhay pa. Ito si Catherine Camilon ay useless po yan. Lumang tuktugin na yan. Ang importante ho dito, hindi po ito isang araw lang na hinahanap. Just imagine,
Si Catherine Camilon ay nawala sa Pilipinas. Hindi ho ito nawala sa ibang bansa para pumunta pa kayo dyan sa ibang bansa. Si Catherine Camilon ay tinuro ng mga testigo. Duguan, sinakay sa isang sakyan. Ba't ano pong nangyari? Wala pa rin pong nangyari. Ha? Mantakin mo, tinuro na si Catherine Camilon na sinakay sa isang sasakyan. At napatunayan ho sa pamagitan ng DNA test. Hindi pa rin po makita si Catherine Camilon. Sa bansang Pilipinas lang ho nakita si Catherine Camilon. Hindi ho diyan sa ibang country. That's why ang Pilipinas ho, kung kayo ho ay dito, ay may masigasig at kumuha po kayo at gumawa ng masusing paraan na mga eksperto kung hindi nyo kaya na hanapin si Catherine Camilon. Dapat po kayo ay gumawa ng paraan, nagpatulong sa mga eksperto kung paano mag-trace ng hinahanap. Subalit ang gusto kong ipahiwatig ko dito, mahirap pong hanapin ang isang hinahanap kapag hindi hinahanap. Ito ho yan, subukan nyo. Magtago kayo. Kahit alam ko kayo na nagtatago, pag hindi ko kayo hinahanap, hindi kayo matatagpuan. Siguro ho, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Ano ang kabang-abang dito? Bukas, titingnan natin ang pahayag nitong PNP. Ang pahayag nitong latest ay tungkol naman sa dugo. Wala man lang tayong nasabi. Na ibang nasabi dito na talagang magpapatibay na itong si Catherine Camilon ay matatagpuan ng buhay. Yung sinasabi nyo, matatagpuan ng buhay. Ay tayo kung tutuusin ay daling sabihin niya, matatagpuan ng buhay. Mga kaibigan, pasensya na po dahil nagbabase ho tayo sa ruling ng video. Maliwanag po dyan ang sinasabi nila na buhay si Catherine, ba't maliit ang tsansa? Naku po, daling sabihin nun, di ba? At maliwanag din po dito sa ating tinalakay na ito. Sa pangalawang pagkakataon ay muling pinatunayan na yun ay si Catherine Camilon sa pamamagitan po ng pagsusuri ng dugo na nakuha diyan at ang at ang sample na galing ho sa nanay niya ay nagtugma. So mga kaibigan, ano po ang kabang-abang dito? Malapit na po ang Pasko. Alam ko ho, unang-unang masakit at nasasaktan itong magulang, kapatid, tatay, kamag-anak ni Catherine Camilon. Dahil mayroon din pong nasasaktan itong ating taong bayan dahil lalo pong lumalabo ang kaso. Ang gusto po nating ipahiwatig po dito, kung hindi po mapaparusahan ang musmong dumukot dito kay Catherine Camilon, tinatawanan lang po tayo, mga kaibigan, at walang ngipin ang ating justice system. Lalong-lalo na po kapag isang major na pulis ay sinasangkot. Alalahanin po natin isang major ito. Malakas ito at maraming koneksyon. Sana ho, itong kasong ito ay malutas at hindi ho matulad dito po sa kaso na ating sinubaybayan before. Diyan po sa part ng Palawan na sa Jubilin Galino case na hanggang ngayon po ang mga utak ay nandiyan po nakakalaya at hindi po nabigyan ng hustisya. Sana ho, hindi ito matulad doon sa kaso na yon. Samahan po natin na dasal sa tulong po. Ito ay pinakantulong na rin natin dito sa pagkamit ng hustisya laban po dito po sa pagkawala ni Catherine Camilon. Mga kaibigan, bukas po ang comment section kung naman ho ang inyong salubin, public opinion. Pwede po kayong mag-iwan, karapatan niyo po, huwag kayong matakot. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Bye-bye, palakpakan.